Ang nakaraan. Isang napakalaking palaisipan sa akin ng iyong anak, Eloisa. Ngunit alam kong sa kabila ng kanyang lakas at kakayanan, ay mayroon siyang kahinaan. Naniniwala akong mahahanap ko rin ang dahilan na magpapabagsak sa kanya. Nagtatagis ang mga bagang na sabi ni Apo Gaway. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulang, mula sa Pulong Uwak. Naihatid si Itay sa silid namin ni Loretta. Alumpihit ang kilos ni Inay. Pabalik-balik sa paglalakad at hindi malaman kung uupo o tatayo. Kung lalapitan si Itay na wala pa ring namamalayan sa paligid o aayusin ang mga pagkain binili ni Aldrin. Halata sa kilos niya ang pagnanais pagmasdan ang mukha ng lalaking una't huling minahal. Pakiwari ko'y nagdadalang hiya na lamang ito dahil narito kami. Girl, tignan mo si motherhood oh. Parang pusang di mapaanak. Bulong ni Taweng at saka ininuso si Inay. Para namang di mo kabisado si Inay. Ninenervyos siya. Pero ngayon, ibang klaseng nervyos. Masayang masaya siya kaya ganyan. Magkunwari na lang tayong hindi siya napapansin. Bulong ko na rin at saka kunyaring abala sa pag-aayos ng mga gamit namin. Ganyan talaga ang tunay na pag-ibig, Tawing. Hindi kayang pakupasin ng panahon. At kahit ano ang pagdaanan, nananatili sa puso at isipan, magpakailanman. Sabat ni Aldrin at saka sumulyap sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng magkabilang pisngi. Sinikap kong itago ang nararamdamang kilig at saka kiming ngumiti. May ganun? O siya. Maiwan ko na kayong dalawa para makapag-usap. Hihilata muna ako para maibalik ang aking kagandahang simula pa nung bata ako ay hinahanap ko na. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matagpuan. Charot! Paalam ni Tawing. Nang tumayo siya ay sinadya niyang ilapit ang bibig sa tenga ni Aldrin. Para-paraan lang ha. Sige, Kapitan Pogi, chance mo na to. Love is in the air-conditioned room. Bulong niya na ikinangiti naman nito. Nailing na lang ako. Si Tawing talaga. Pagkaraan ng ilang sandaling kwentuhan ay nagpaalam na rin si Aldrin. Muli kaming nagpasalamat sa kanya. Balik ulit ako. Sabi pa niya bago tuluyang umalis na tinanguan ko naman. Muli akong pinahiga ni Inay. Kailangan ko pa rin daw magpahinga upang tuluyang mabawi ang lakas na nawala. Bagaman maayos na ang pakiramdam ko'y sinunod ko pa rin siya. Nahiga ako hanggang sa muling maidlip. Mababaw lang ang tulog ko kaya nang maramdaman kong gumalaw ang higaan ni Itay ay mabilis akong napadilat. Napangiti ako nang makitang
Gising na siya. Iginagala niya ang paningin. Si inay na nag-aayos ng kurtina sa bintanang malapit sa higaan niya, ang una niyang nakita. Nanatili ako sa pagkakahiga bagaman nanonood sa kanila. Kung labag man sa kagandahang asal ang ganito, ay ipinagpatuloy ko pa rin. Gusto ko silang pagmasdang maigi, pagmasdang magkasama. Ikinasisiya kong makita ang dalawang taong pinagkakautangan ko ng buhay. Alam kong masaya rin si Inay Eloisa sa muling pagkikita ng dalawa niyang matalik na kaibigan. Naniniwala akong gusto rin niyang makitang masaya si Inay. Tere, nakangiting sambit ni Itay. Nakalarawan sa mga mata ang paghanga, ang pasasalamat sa babaeng sinaktan ng labis at nahirapan dahil sa kanya. Ang babaeng sa kabila ng lahat ay nagmahal sa kanya at nagmahal sa akin. Renan! Malabis na tuwa ang nakalahok sa tinig ni Inay pagkakita sa lalaking nakatunghay sa kanya. Mabilis niyang ipinaling ang katawan paharap kay Itay. Nagsimula na namang mamalibis ang luha sa pisnging namumula. Hindi na nakakilos si Inay nang umangat ang kamay ni Itay at ihawak sa kamay niya. Pareho silang nakangiti habang pinagmamasdan ang isa't isa. Pareho ring lumuluha. Walang salita ang namamagitan. Tanging mga mata ang nag-uusap at nagkakaintindihan. Ang mahabang panahong lumipas ay waring sinusulit sa pamamagitan ng matitiim na pagtitig sa mukha ng isa't isa. Para kay Itay, walang kasing dakila ang babaeng hawak. Para kay Inay, hindi pa man nakagagawa ng kasalanan ang lalaking mahigpit na tangan ay nakahanda na ang kapatawaran. Pagtikhim ni Tawing na nakatayo na pala sa may gilid ng kama ni Loretta. Nakangiti naman ang dalagita na waring nakikita rin sila Inay. Napatid ang taling nag-uugnay sa mga mata ni na Inay at Itay. Naigtad pa at animo na paso kaya mabilis na nagbitiw. At saka halos magkasabay tumingin kay Tawing. Pinigilan kong mangiti sa ikinilos ni Inay. Sa naging itsura niya, lalo kasing namula ang kanyang mukha at nahihiyang yumuko. Pasimple kong pinandilatan si Tawing. Naginantihan niya naman ang pagbungisngis. Tila may dumaang anghel. Natahimik kaming lahat. Walang nangahas pumutol sa katahimikang naghari sa loob ng aming silid. Mabuti na lang at dumating si Aldrin. Dahil walang alam sa nangyari, nabasag ang tila yelong nanikit sa dila naming lahat. Bakit? Nagtataka niyang sabi. Hindi ko napigilang matawa nang mapanganga pa siya. Natawa na rin sina Tawing at Loretta, kasunod sina Inay at Itay. Magtatanong pa sana si Aldrin kung bakit kami tumatawa, ngunit binulungan siya ni Tawing. Mamaya ko na ichichika sa'yo. Ngayon lang naging tama ang timing mo, Kapitan Pogi. Anito. Nasimula na nga ang usapan. Bumangon na si Itay na maingat namang inalalayan ni Aldrin makasandal sa headboard ng kama. Naglapitan rin sina Tawing at Loretta na inalalayan ng una. Maagap na inilapit ni Aldrin ang upuan para sa kanya. Nasa likuran ng upuan si Tawing. Ako naman ay tumayo sa may tagiliran ng kama at si Aldrin sa paanan. Nagsimulang magpatawa si Tawing, kaya inihit kami sa katatawa.
Kunwa siyang sinasaway ni inay dahil baka raw mabugnos ang tahi sa sugat ni itay. Sandali kaming natitigilan, ngunit muling matatawa. Facial expression pa lang ni Tawing ay kayang-kaya na kaming patawanin. Sa mga ganitong pagkakataon, siya ang pinakamabisang gamot sa lungkot. Tere, napansin mo ba ang suot kong medalyon at ang librong kulay itim? Tanong ni Itay nang makapangwala sa leeg ang kwintas. Oo. Sandali at kukunin ko. Nakangiting sagot ni inay. Ang hinahanap ni Itay ay ibinigay ng nurse sa kanya nang ihatid si Itay sa aming silid. Mula sa bag na nakapatong sa drawer ay kinuha ni inay ang kulay lumot at malapad na medalyon. Isang malaking kulay pulang bato ang nasa gitna ng hugis nitong bilog na niyayakap ng gasinulid na tali. May nakaukit na titik sa palibot niyon, kasama ng tila baging na nakagapos naman sa kabuuan. At ang isang librong, halos hindi na mabasa ang mga titik dahil sa kalumaan. Isang matandang babae ang nagbigay ng mga ito sa akin. Pagsisimula ni Itay habang tinitignan ang kwintas. At saka sinimulang ikwento ang mga naging karanasan. Ang habag sa mga paghihirap na pinagdaanan niya ay muli kong naramdaman habang siya ay pinagmamasdan. Alam ko na ang mga bagay na sinasabi niya. Kanina, naidlip ako, ngunit nagising din agad. Nakita kong natutulog ang mga kasama ko. Ganon din si inay na nakayukyok sa gilid ng higaan ni Itay. Kaya naisipan kong lumapit. Gusto kong pagmasdan si Itay. Kabisaduhin ang kanyang mukha, ang noo, ang kilay, ilong, labi. Nakaramdam ako ng habag habang hinahagod ng tingin ang balat niyang sunog na sunog sa araw. Ang mga brasong nakausli ang mga ugat. Pagkaraay, maingat kong hinawakan ang maugat niyang kamay. Alam kong may orasyon ang medalyon ni Itay. Kapag suot niya ang kwintas, na itatago niya ang sarili sa mga tulad kong nagtataglay ng ganitong uri ng kapangyarihan. Nawawala ang pintig ng puso niya at hindi naririnig. Pumasok na sa isip ko ang bagay na ito nang ilabas siya mula sa operating room. Kaya marahil nalito ako sa katauhan ng lalaki sa palengke na nakita namin ni Tawing at sa lalaking sinundan ko papunta sa nasunog na mga bahay. Kanina, nang hawakan ko siya, nakita ko ang napakakapal na puting usok na kalaunay luminaw rin naman. Ang bawat tanong sa isip ko ay sumusulpot na lang at nagkakaroon ng kasagutan. Parang pahina ng libro na kusang lumilipat. Nalaman kong hindi na niya ako binalikan upang hindi matunto ng mga kalaban ni inay. Nalaman ko rin ang bangkay ng lalaking natagpuan sa ilog ay hindi sa kanya. Isa lamang yung sako ng basura. Dahil nakapaloob sa orasyon, mukha niya ang nakita ng mga tao, ang nakita ni inay. Inilibing agad ang naaagnas niyang bangkay kaya hindi na nahantad ang katotohanan. Tinatanaw niya lang ako mula sa malayo. Hindi maaaring lapitan, lalo na ang kausapin. Kailangan niya kaming mapaniwalang patay na nga siya upang ako ay mapangalagaan. Ganon din si inay. Iyon ang bilin sa kanya ng matandang
nagbigay ng medalyon. Isa pa'y umiinit iyon kapag nasa panganib ang aking buhay. Marami pang sinabi si Itay, mga paliwanag kung bakit at kung paano. Ganon din ang pagsunod sa akin at pagbabantay. Nalaman kong namuhay siya bilang taong grasa, na kung saan abutan ng dilim, ay doon na rin ilalatag ang pagal na katawan. Lahat ng iyon ay alam ko na. Malinaw na malinaw kong nakita, kahit matagal lang naganap. Dahil dito sa puso ko, may nakalaan na puwang para sa kanila ni Inay Eloisa. Lahat ay nawalan ng imik habang nagsasalita si Itay. Si Tawing na numero 1 sa kakengkuyan ay iyak na ng iyak. Ganon din si Loretta. Nagtatagis naman ang mga bagang ni Aldrin. Nagluluha rin ang mga mata. Ang ingay at masayang tawanan ay napalitan ng mahinang paghikbi. Pinahid ni Itay ang luha at saka nakangiting binalingan si Inay. Tere, kung pwede sana, magpapaampon rin ako sa'yo. Matatanggap mo ba ako? Bahagyang napayuko si Itay at napakamot sa ulo. Tila iisang tao, lahat kami tumingin kay Inay at hinintay ang isasagot sa tanong niyang yon. Kung papayag ang anak ko, bakit hindi? Nakangiting sabi ni Inay. Ipinaling naman ni Itay sa akin ang paningin. Sa akin na rin nagsitingin sina Tawing, Loretta at Aldrin. Anak, waring pagpapaalam ni Itay. Mabilis at sunod-sunod ang aking pagtango. Nang umangat ang mga bisig niya, ay agad kong sinalubong ng mahigpit na yakap. Iniangat niya uli ang isa pang bisig at saka iniumang kay Inay. Naluluha iyong sinalubong ni Inay. Yakap niya kaming pareho. Yakap kami ni Itay. Ako sa kaliwa, si Inay sa kanan. Masayang masaya ang pakiramdam ko. Sa wakas, makakasama ko na siya at wala man ang tunay kong ina. Narito naman si Inay. Matapos ang madramang tagpo sa amin, ay nagsimula na uli ang masayang usapan. Nagpakilala si Tawing kay Itay. Kwelang ikinuwento kung paano napunta sa pagkalinga ni Inay. Ganon din si Loretta. Patangu-tangu lang siya habang nakangiti. Ang totoo'y kilala na niya ang mga kasama namin ni Inay. Ganon din si Aldrin. Hindi pa man nagpapakilala si Loretta ay kilala na niya. Dahil siya ang nakapulot dito at dahil walang kakayanang kumupkop ng bata, iniwanan niya ito sa pintuan ng simbahan kung saan tiniyak na makikita ni Nana Marta na siya ngang nangyari. May makakasama na ang matandang pinagkakautangan nila ng loob ni Inay at may masisilungan na ang batang napulot niya. Batang hindi niya akalaing magtataglay ng ikatlong mata pagkaraang maaksidente. Kilala na rin niya si Tawing, ang matalik kong kaibigan at tagapagtanggol, ang kasama kong palagi at daig pa ang kapatid kong ituring. At si Aldrin, kilala niya rin ito nang maging malapit sa amin. Sa ilang pagkakataon na hindi niya ako mabantayan, naniniwala siyang hindi ako nito pababayaan. Dahil bilang lalaki, naiintindihan niya
ang iniuukol nitong pagtingin sa akin. Gayunpaman, bilang isang ama, titiyakin niya pa rin hindi ako masasaktan, na hindi ako mapaglalaruan. Hindi maubos-ubos ang masayang usapan, ang biruan, pawang nakangiti ang lahat, humahagik-gik, nagtatawanan, at nang magutom, sama-sama kaming kumain habang patuloy pa rin sa masayang usapan. Ang silid para sa pasyenteng nagpapalakas ay nagmistulang park na pinagpipiknikan. Pagkaraan ng ilang araw ay nag-aya ng umuwi si Itay. Nag-aalala siya sa malaking gastusin kung matagal pang mamamalagi sa ospital. Maigi na raw ang pakiramdam niya at maaaring sa bahay na lamang magpalakas. Kahit pa nga sagot ng kapulisan ang gasto sa amin ni Loretta. At siya naman ay walang dapat bayaran dahil sa ginawang kabayanihan, ay nagpilit pa rin siyang makauwi. Ang sabi niya'y higit kaming ligtas sa loob ng bakurang napalilibutan ng benditadong tubig na may asin. Pinahintulutan naman kami ng ospital at pinababalik na lamang sa sinabing petsa para sa follow-up check-up. Si Aldrin na rin ang naghatid sa amin matapos ayusin ang lahat. Isang maliit ngunit maayos na silid sa likod bahay namin ang ipinagawa ni Inay sa mapagkakatiwalaang kapitbahay habang nasa ospital kami. Sa loob lamang ng ilang araw ay natapos naman agad. At nang maghapong nawala sina Inay at Tawing, inihahanda na nila ang mga gamit at kailangan ni Itay. Kaya nang dumating si Itay, maayos na ang lahat. Pasensya ka na kung hindi pulido ang pagkakagawa at kahoy lang. Pinaras ko kasi ito. Paano naman, gusto mo na agad umuwi? Sabi ni Inay. Iginala ni Itay ang humahangang paningin sa bagong tirahan. Ang sliding window ay may kurtinang asul na mura. May pang-isahang kama na ang sapin ay kakulay ng punda at kumot. May lamisita at sa ibabaw ay may inasulang lampshade. May salamin na nakadikit sa dingding kung saan may 2 layer ng patungan sa tabi. Naroon ang toothbrush, toothpaste, mouthwash, suklay, brush, pang-ahit, aftershave cologne, bulak, facial cleanser at alcohol. May built-in cabinet para sa mga damit na unang tingin pa lang ay alam na niyang may laman sa loob. May bago at malaking tuwalya na nakasampay sa likod ng pinto, nakatabi ng isang mahabang bimpong kulay puti at isang pares ng pajama na nakahangir. Puti ang kisameng kinakabitan ng bagong-bagong orbit fan at debenteng fluorescent bulb. At sa ibabaw ng doormat ay may isang pares ng tsinelas na pambahay. Nalulugod niyang sinulyapan si Inay na nag-i-spray pa ng air freshener. Mag-thank you ka na lang kung nagustuhan mo, hindi ang tingin ka ng tingin. Kunwang pagtataray ni Inay habang ipinagpapatuloy ang ginagawa. Kung gusto mo, mahiga ka na. Kung ayaw mo naman, dahil natitiyak kung isasagot mo sa akin ay puro higa ka na nga sa ospital. Ipalalagay ko kay Tawing ang isang upuan dyan sa labas para makapagpahangin ka. Pagkasabi ay nagtuloy na si Inay sa tapat ng pintuan. Tere, habol ni Itay. Matipid na sagot ni Inay pagkaraang lumingon. Maraming salamat.
Ngiti at bahagyang pagtango ang isinagot ni inay. Walang anuman, wala kang dapat alalahanin. Pasasalamat ko ang lahat ng ito sa ginawa mo noon. Dahil sa pagbibigay sa akin ng isang napakabait at mapagmahal na anak. At pasasalamat ngayon dahil tumupad ka sa ipinangako mo. Dahil bumalik ka. Sagot niya at saka ipinagpatuloy ang paglabas. Nakangiting sumunod ang paningin ni Itay kay inay. Nagtutubig ang mga mata. Nakalarawan sa mukha ang masidhing pasasalamat. Ang pagtanaw ng utang na loob. Hindi pa rin ito nagbabago. Ito pa rin ang dating tirik na nakahandang magpatawad at tumanggap sa kanya. Eloisa, narito na ako sa piling nila. Hindi na ako mag-iisa. Kasama ko na sila. Sa bandang huli, si Teresita pa rin ang nasa tabi ko. Alam kong maiintindihan mo kung hangarin kong makabawi sa lahat ng naging kasalanan ko sa kanya. Gusto ko siyang mapasaya. Haniya, habang hawak ang medalyong nakasabit sa leeg. Pagkaraan ng ilan pang mga araw, isang tawag ang tinanggap ko mula kay Aldrin. Nakita na nila Martinez ang location ng janitress. Mabuti kung ganun. Ha? Hindi. Kaya ko na. Malakas na ako. Gusto kong sumama. Gusto ko siyang makita. Oo, sige. Oo. Mag-aayos na kami ni Taweng para pagdating mo, nakahanda na kami. Oo, sige. Ingat ka. Sinabi ko kina Itay ang napag-usapan namin ni Aldrin. Binilinan nila kami ni Taweng na mag-ingat sa pupuntahan namin. Ganon din ang paalala ni Loretta. Pinabaybay namin ang daan patungo sa isang barong-barong sa tabi ng estero. Tao po. Magandang araw po. Mahinang pagtawag ni Taweng. Ilang sandali kaming naghintay na bumukas ang pinto o bintana. Nang walang sumagot o sumungaw, ay muling tumawag si Taweng. Sinabayan na iyon ng mahinang pagkatok. Tao po. Hello, magandang araw po. Sinulyapan ko si Aldrin na nakatayo ilang dipa mula sa amin. Nakasuot si Bilyan. Nakatanaw lang sa amin, nakabantay. Tinawagan niya si Martinez at ipinaalam ang sitwasyon. Nawala yatang tao sa loob ng bahay. Taliwas ang nireport nito. Pagkaraan ng pag-uusap nilang iyon, ay nagpadala na si Aldrin ng text message sa akin. Sigurado raw na nandyan lang siya sa loob. Wala raw ibang madaraanan palabas at papasok kung di doon sa pinopostehan nila ni Makaraig. Salang-sala raw nila ang bawat lumalabas at si Limbo naman naroon sa sakayan. Makalusot man sa kanila, hindi raw makakalusot kay Limbo. Pero sigurado raw silang hindi pa siya lumalabas. Nandyan pa siya sa loob ng bahay niya. Matapos basahin ang text, ay nilinga ko siya at saka pasimpleng tinanguan. Ipinasa ko kay Taweng ang cellphone para makita niya ang message. Nakita ko nang maigtad si Aldrin nang may lumapit sa amin.
Mabilis akong umiling katumbas ng pananaway na kami na ni Tawing ang bahala. Si Tawing ang nakipag-usap sa ginang, ang nagtanong kung may tao sa loob ng bahay. Kanina lang nakita ko pa siyang nakadungo dyan sa may bintana. Siguro ay lasing na naman at nakatulog. Sino ho ba kayo? Tanong nito. Napalunok si Tawing. Hindi na paghandaan ang tanong na iyon. Hindi rin ako kumibo. Iba kasi ang nararamdaman ko. Kayo ho ba yung taga-DSWD na nag-i-interview para sa assistance ng gobyerno? Muling tanong ng babae. Hindi pa rin namin nagawang sumagot ni ang tanguan ang sinabi nito. Tako, teka lang ho at gigisingin ko. Sabi agad nito matapos makita ang nakasabit na ballpen sa leeg ni Tawing. Nagkatinginan na lang kami at saka nilinga si Aldrin na nakalapit na rin sa amin. Tumango siya. Bilang pagsang-ayon, nahayaan na lang namin ang ginagawa at inakala ng ginang na lumapit. Ang ginang na nga ang pumersa sa pinto kaya nabuksan. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig nito. Gulat na gulat at sindak na sindak sa nakita. Nagmamadali na rin kaming napasungaw sa loob ng bahay sa tinitignan nito. Mabilis ang naging pagkilos ni Aldrin. Sandali pa ay buhat-buhat na niya ang duguang janitress. May tali na ang pulso nito. Puro dugo. Ilang sandali pa'y sumasalubong na si Cabo Martinez. Magkatuwang nilang inilabas ang janitress. Para akong itinulos sa kinatatayuan. Awa ang nararamdaman ko para sa janitress na nasisiguro kong hindi na kinaya ang pang-uusig ng konsensya sa pagkamatay ni Billy na tinulungan nitong makaganti. Girl, untag ni Tawing. Marahang pagtango ang ginawa ko at saka sumabay sa kanyang paghakbang. Naagapan ng mga doktor ang janitress. Ngunit wala na ito sa katinuan ng magkamalay. Nagsisisigaw, iiyak at pagkatapos ay tatawa. Isinisigaw ang pagpatay sa 5 bata at sa guro ng paaralang pinagtatrabahuhan. Isinisigaw ang pangalan ni Billy at hinihinga ng tawad. Hindi ko naiwasang maluha sa sinapit ng janitress. Ang naging dahilan kung bakit siya nagkaganito. Nagpakamatay ang nag-iisa nitong anak na biktima ng pambubuli. Nagkaroon ng malalim na sugat ang isip nito na muling nagnaknak dahil sa nakitang paghihirap ng batang nakagaanan ng loob, si Billy. Idagdag pa ang sinabi ng kaibigang janitor na putulan ng sungay ang mga batang salbahe. Kaya ng gabing iyon, tinulungan nitong makaganti si Billy. Lalo na nang malamang anak pala ito ng guro at inapando na pa. Wala na rin ang janitress sa sarili, gaya ng batang puno ng galit sa dibdib. Ngunit hindi nito akalain, pati si Billy ay mamamatay din.
Sa kakulangan ng husto at tamang takbo ng isip, idagdag pa ang gabi-gabing pag-inom ng alak. Lalo nitong ikinalugmok ang nangyari. Wala na ito sa sarili sa tuwing papasok sa paaralan. Ngunit walang nakapupuna dahil palaging may pasak sa tenga at nakikinig sa dalang Walkman na matagal ng sira. Hindi na ito nagkaroon ng katahimikan dahil sa pagkawala ng anak at ng itinuturing na anak. Hanggang sa magdesisyong laslasin ang sariling pulso. Ilang linggo pa ang nakalipas nang mabalitaan kong muling nagpakamatay ang janitress. At sa pagkakataong ito ay nagtagumpay na. Nakapulupot sa leeg nito ang host ng swero. Binigti ang sarili. Nalinis ang pangalan ng paaralan dahil sa pag-amin ng janitress. Sa kanya naisalin ang lahat ng kaso. Inako niya ang lahat ng ginawa ni Billy. Nasolve ang kaso na hawak namin. Ngunit naiwan ang bigat sa dibdib ko. Kami na nila Aldrin ang nag-asikaso sa pagpapalibing sa kanya. Isinama namin ang mga labi niya sa nicho ng kanyang anak. Bahagyang nabawasan ang pamimighati ko nang makita ang nakangiti niyang mukha. Kasama na niya ang anak na naglalaro sa madawag na sementeryong pinaghimlayan. Kung kailan matatagpuan ang liwanag at matatanggap na hindi na sila bahagi sa mundo ng mga buhay, ay hindi ko nasaklaw. Ang tanging magagawa ko na lamang ay mag-alay ng panalangin para sa kanilang katahimikan.